Ito ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Medyo maikli ito, pero pagtutukan natin ng pansin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ito ang mensahe. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. Sino dito ang mga belong kay Jesus Christ? So tayo pala ho ang mag-aari ng mensahe nito. Sa Tagalog, at pagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Praise the Lord, tayo ho ay mga born again Christian, kasi tayo nakipag-isa na kay Kristo. Sana ho, huwag natin makakalimutan. Alam niyo ba mga Kristiyano, makakalimutin tayo. Nasa panahon na may pagsubok, may problema, nalilimutan natin Kristiyano tayo. Ano ba dapat talaga ang asa ng isang Kristiyano pag may problema? The title of this message ho ay Be Thankful in All Circumstances. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Magpasalamat tayo sa Panginoon anuman ang iyong kalalagayan. Tanong, ano ang kalalagayan mo ngayon? Maganda ba? Nasa mabuti ka bang kalalagayan? Okay, tanong. Yan ang tanong mo. Sabi dito, be thankful. Ito ang dapat lagi natin ginagawa na madalas naman nating makalimutan kapag tayo ay nasa negatibong kalalagayan. Alam niyo ba utos ng Panginoon na lagi tayo magpasalamat? Ang problema sa mga Kristiyano kagaya ko, kagaya nyo, huwag naman sana pare-pareho tayo, sa panahon ng negatibo ang nangyayari, nawawala yung salitang pasasalamat. Napapalitan ito ng ano? Mas madali sa atin ang umangal. Mag-i-amen ba dito yung mga umaangal kung may problema? Walang umaangal. Talaga? Kung may problema, walang umaangal? Wala. Okay, pag may problema ho, mas madali sa atin ang umangal, magalit, manisi, at mag-alinlangan kaysa magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Yun ang problema. Pag nasa maganda ho ang kalalagayan, puro tayo pasasalamat sa Diyos. Kaya lang hindi ganun ang realidad ng buhay. Hindi laging maganda ang nangyayari. Mayroong masama. Mayroong pangit na mga nangyayari. Ang tanong, paano mo ito hinaharap? Mapagpasalamat pa rin ba ang lumalabas sa bibig mo? O panay ka na ho, hangal, panay ka na galit, panay ka na sisi, at ang pinakamahirap nito, dumadating ka sa point na nag-aalinlangan ka sa makapangyarihan Diyos. Balikan ko lang, be thankful kasi Kristiyano tayo. Yan ano ba? Yes. Kristiyano tayo. Lord, may problema ako, may pagsubok ako, marami akong mga problemang dinidil, pero Kristiyano ako. Salamat, Panginoon. Pwede bang ganun? Ako pa hindi nila kaya. Dahil pag may problema, likas sa atin talaga yung problema, lalabanan natin sa pamagitan ng pagsasalita. At tanong mo, umangal ka na umangal, napabuti? Hindi nga po eh. Tama? 1 Thessalonica, balikan ko lang po. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo pakikipag-isa kay Kristo. So tayo ay mga Kristiyano. Tandaan niyo po, Kristiyano, it means si Kristo ay tinanggap mo na sa iyong puso bilang Panginoon at sa sarili mong tagapagligtas. Amen? Okay, so hinailight ko po yung word na ito. Ibig sabihin, pag may salitang mabasa ito, tapos wala dito sa text, it means so, may tinutukoy dyan o si Pablo na wala dyan. So nasaan po yan? Nasa 16. At tinutukoy dyan ni Pablo, ito ang kalooban ng Diyos, ang tinutukoy niya, nasa 16. So puntahan natin ang 16. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, ito ang sabi ng Panginoon sa buhay ni Pablo, magalak kayong lagi. Sino dito ang ganun ng asal? Yung may problema ka pero yung hindi ka ba nakangiti, pero yung peace of may peace of mind ka, yung puso mo payapa, Lord, iba to. Alam mo, makapagbibigay lang yan, Diyos. Amen po ba? Sabi na ni Pablo, magalak kayong lagi. Kaya natin i-apply ito. Okay, pangalawa, puntawan ulit natin na 17 kasi tinutukoy din yan, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Ito na, mabubuo na natin yung text. Bago pa lang lilitaw yung 18, nagsabi dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay lagi tayong masaya, maging masaya. Lagi tayong mapanalanginin. Lagi tayong mapagpasalamat. Yun ang gustong-gusto ng Diyos na lagi nga ma-encounter sa atin. Okay? Ang magalak,
Ang magalak at manalangin lagi na utos ay hindi madali. Tandaan niyo yung utos na magalak at manalangin, hindi yan madali. Pero may kasunod pa. Lalo na ang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon kapag tayo nasa gitna ng pagsubok. Pag nasa gitna ka ba ng pagsubok, masaya ka ba? To be honest, hindi. Dahil pag nasa pagsubok ka, ang problema mo, ito yung pinakamalala, kumbaga ito yung pinakasagad. Pag may problema, ito na, nawawala na tayo ng gana sa Diyos, nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos, yun yung pinakasagad na pangitaasan ng tao. Isipin niyo mo, sa Diyos ka pa talaga mawawala ng gana, sa Diyos ka pa talaga mawawala ng, ibig sabihin manlalamig, siya nga ang source ng kasagutan. Okay? Sabi dito, sa lahat ng pagkakataon, sa gitna ng pagsubok, ang hirap magpasalamat sa gitna ng pagsubok. Pero ang dami tao sa Biblia, nandun sila sa gitna ng pagsubok, hindi nila nakalimutan magpasalamat sa Diyos. Sabi ko, Lord, babanggitin ko mamaya kung sino-sino po sila. Sa gitna ng kawalan ng kahirapan, kaya mo pa bang humingi ng pagsabi sa Lord, salamat? Sinubok ako nung nakaraang araw, sabi ko, Lord, talagang itong mensahe mo, una talagang tinitira yung magsasabi, yung mag-message. Tama? Next, sakit o karamdaman. Sino dito may mga sakit at karamdaman? Pasensya na kung meron ka, huwag mong babalikan si Lord at sasabihin, Lord, bakit ganito katawan ko? Bakit, Lord, hindi ako gumagaling? Huwag mo nang tanongin si Lord kung bakit. Alam mo, sa totoo lang mo, maraming ibig sabihin niya. Pero sabi sa Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Ikabubuti mo yan. Pastor, ikabubuti ko to, may sakit ako, ikabubuti ko pa rin to. Si Lord walang ibibigay sa iyong bagay na ikapapahamak mo. All things work together for good. Kung nawawalan ka man, nagkakasakit ka man, it means mayroong something si Lord na pinapaalala sa iyo at syempre, ipaparana sa iyo. Amen po ba? Amen. All things work together for good. Okay, sa pag-uusig. Okay, sabi dito, hindi madali, pero gawin pa rin natin. Okay, ang conclusion natin, sa totoo lang hindi madali. Pero ang conclusion natin, hindi madali, pero gawin pa rin natin. Kanina, bakit? Kasi mga Kristiyano tayo. Pangalawa, bakit? Kasi mga mananampalataya tayo. Amen. Amen. Mga mananampalataya tayo ng Panginoon. Kaya pahirap man, nawawalan ka man, nanghihina ka man, Lord, hindi ako titigil. Lalo na yung masira yung relasyon ko sa iyo, hindi ako titigil kasi mananampalataya ako. Alam niyo ibig sabihin ng salita mananampalataya? Yung salitang sumampalataya, ang mabubuo doon, dalawang word, sumampa, it means sasakay ka, at lahat itataya mo. Kung sasampa ka lang din naman, sa Diyos mo na isampa. Kung tataya ka lang din naman, sa Diyos mo na itaya, walang natalo na tumaya sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na. Walang natalo. Kung sa tao ka, sasampa, talo ka dyan. Kasi kung yung sinampahan mong tao ay mamatay, ano na nangyari? Pero pag sa Diyos ka sumampa, itinodo mo na. Lord, talagang ibubuhos ko na lahat, itutodo ko na sa iyo. Alam niyo yung tumodo sa Panginoon, mamaya makikita niyo may mga taong tumodo sa Diyos, at praise the Lord, hindi sila napahamak dahil itinodo na nila sa Diyos. Gawa chapter 5 verse 40, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Eto ka, sabi ko sa inyo, binalikan ko yung aklat ng mga gawa, tinapos ko yan. Within 2 days, tapos yan. Kung gusto niyo basahin yung mga aklat ng gawa, tatapang kayo dyan, magkakaroon kayo ng boldness, kasi ang taya dito ng mga disipulo, hindi pera. Ang tinaya nila dito, kaya grabing boldness nila, buhay. Kanino nila tinaya? Sa Panginoong Hesus. At walang nalugi na nagtaya sa Panginoong Hesus ng buhay. Ito tinan nyo sabi, ipinahagupit, ipinapalo ang mga disipulo. At pinagbawalan silang mangaral sa pangalan ni Jesus, pero pinalaya sila. Tingnan niyo ang ginawa nila sa 41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. Sino dito ang ganon? Nilati ko ka na. Hinampas ka na ng hinampas. Pero pagtapos ng hampas, pinakulong ka pa. Paglabas mo, masayang masaya ka. Sino ganon? Sabi ko, grabe naman itong mga apostol na to. Binugbog na sila Ito na. Galak na galak sila sapagkat ninarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Masayang masaya mga disipulo. Dahil bakit ko? Hindi dahil hinampas sila, kundi dahil masaya sila, dahil may pangaran nila, yung Jesus nila. Amen. Ito ang pinakamalala. Pinagbawalan sa 40, pero ang ginawa nila sa 42, at araw-araw
araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Pinagbawalan pero nagtuloy-tuloy. Ano? Ang ginawa nila? Araw-araw. Sabi ng mga saserdote, mga high priest, okay, huwag ka na mangaral kay Jesus Christ na yan. Huwag nyo na yan ipangaral na yan ay Mesias. Nagpapagaling, huwag nyo na ipangaral yan. Pero ang sabi nila Pedro, nila Juan, kayo na ang umusga. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Tameme. Tameme yung mga tao. Bakit po? Wisdom. Binigyan ng banal na espiritu ng wisdom si Pedro kung paano sasagot. Dahil minamata. Alam nyo, ang mga high priest na, at that time, mga nag-aral ng law, sila ho, sa ulo nila ang law. Minamata ang mga disipulo kasi hindi nag-aral. Sabi ng mga high priest wala naman yan, hindi naman nag-aral yan. Mga mangisda, mga yan. Pero ang wisdom nanggaling sa banal na espiritu. Pag humarap sila Pedro, unang pangaral, 3,000. Pangalawang pangaral, 5,000. Sabi ko lang, grabe yung wisdom yun mangingisda. Tinawag ni Jesus para maging alagad niya. Pinabayaan ni Jesus? Wala kayong nabasa sa Biblia na mga disipulo nagutom. Wala kayong mabasa. Okay, tuloy natin. Tuloy ng Panginoon. Okay? Sabi dito ho, una, kaya mo bang magpasalamat pa rin sa Panginoon Diyos kahit nasa pangit ang kalalagayan? Kung pangit ang kalalagayan mo ngayon, I challenge you, magpasalamat ka sa Panginoon. Pastor, pangit talaga po ang kalagayan ko ngayon. Yung mga dumaya sa akin hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita. Magpasalamat ka pa rin sa Panginoon dahil yari kay Lord John. Amen? Sabi ng Biblia, akin ang pag-iganti. Huwag niyong gantihan ng masama. May right time ang lahat. Kung ngayon hindi mo kaya ng ganong harapan, someday, pag na-develop sa iyo ang Christ-likeness, hindi mo na kaya. Kasi ang Christ-likeness, hindi gumaganti. Tama? Nung dinuraan si Jesus, nung sinapok si Jesus, dahil sa si Kristo, hindi siya naghiganti. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Sa Diyos ang paghiganti. Pag hindi ka pa larawan mismo ni Jesus Christ, medyo kaunti pa lang ang larawan sa ni Jesus Christ, makakapaghiganti ka pa rin. Kaya ang panalangin ko sa ating lahat, tayong lahat ay maging kagaya ng karakter ni Jesus, na kahit anong pananakit sa Kanya, hindi siya gumaganti. Ang tawag doon, pagpaparaya. Kaya mo kayang panindigan ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos kapag nasa gitna ka ng panganib at kamatayan. Dadaan din tayo mamaya sa talagang nangyari sa Biblia. Tuloy natin mga kapatid. Be thankful in all circumstances. Okay, ang tanong, napakalaki, how? Paano nga ba ho maging mapagpasalamat? Okay, sabi dito, how to have a grateful heart. Paano tayo magkakaroon ng pusong mapagpasalamat? Alam niyo bang kailangan natin hihingan sa Panginoon dahil wala tayo niyan? Kung hindi tayo kahahabagan ng Diyos at bibigyan, sa totoo lang kung kaya tayo na born again, kasi binigyan tayo ng Panginoon bagong espiritu. Bagong isip, bagong puso, bagong espiritu. Kaya ang tawag sa iyo, born again. Nakakalimutan natin minsan. Kasi ang mas ini-embrace natin yung bulong ng diablo na sinasabi, luma ka pa rin. How to have a grateful heart? Sasagutin natin to. May tatlong sagot kung paano magkaroon ng mapagpasalamat ng puso. Number one, learn to be content. Matuto kang masiyahan. Pag na ang tao mo natutong masiyahan, matututo siyang maging mapagpasalamat. Amen ba tayo dyan? Okay? Filipos chapter 4 verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Okay, sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi ko sa inyo na nag-iikaws ako para bigyan niyo ako ng tulong. Ito, sabi ni Pablo, natutunan ko ng masiyahan. I learned to be content. Sabi niya, I learned how to be content. Sabi ni Pablo, maging anuman ang aking kalalagayan. Alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Si Pablo mo ito. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Natutunan niya lahat. Sino nagturo sa kanya? Ito ang conclusion natin. Sa Panginoong Jesus mo lamang mararanasan ang tunay na kasapatan sa iyong buhay. Bakit po? Sabi niya mismo rin yan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Kristo ang nagturo sa kanya kung paano makontento. Si Jesus Christ ang lahat ng source niya. Ano? Okay. Learn to be content. Pangalawa, binibilisan ko lang pangalawa, na paraan para kung maging thankful tayo. Pangalawa,
Learn to accept the reality of life. May katotohanan, mayroong realidad ang buhay. Na kapag hindi mo in-embrace ang realidad ng buhay, paano ka? Gusto mo bang ma-separate sa mundong ito? Learn to accept the reality of life. Tayo mo, sa totoo lang, kahit po anong gawin natin, namumuhay pa rin tayo sa corrupted na sanlibutan ito. Okay, learn to accept the reality of life. Sana natin makikita niya sa mga ngaral. Ito ang realidad ng buhay. Tingnan niyo kung paano natin itatasa to. I-evaluate natin. Mga ngaral, chapter 3, verse 1 to 9, malapit na po. Mga panahong itinakda para sa lahat. Ito yung realidad. Talagang mangyayari to. Cycle ng buhay. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Number 1, pagsilang. Mayroon yan, may reverse ang pagsilang. Ano yun? Kamatayan. Grabe yung buhay, tingnan nyo. Andyan ngayon, tapos mamaya-maya wala na. Pag hindi ka natutong i-accept ang ganung bagay, hindi ka magiging mapagpasalamat sa Diyos. Parang lagi kang maninisi sa Diyos. Kapatid, kaya nga kapag may buhay, ngayon magkakasama pa tayo, pamilya, mga magulang, mga anak, enjoy na natin yan. Kasi someday, sa reality, mawawala talaga ang isa sa atin. Una-unahan lang yan. Okay? Pagsilang, pagkamatay, pagtatanim, pagbunot ng tanim, pagpatay, pagpapagaling, pagiba, pagtatayo. Nakikita niyo yung comparison? Laging may ganon. Hindi laging masaya ang buhay. Amen. Hindi laging masaya. Ano ba? Pagiba, pagluha, pagtawa, paglulungsa, pagdiriwang, pagkakalat, pagtitipon, pagyayakap, at paglalayo. Grabe, napakaditin. Pag-iingat, pagtatapon, pagpupunit, pagtahimik, pagsasalita, pagmamahal, pagkabuot, digmaan, at kapayapaan. Mga kapatid, nasaan tayo ngayong panahon? Pastor, nasa panahon tayo ng kapayapaan. Anong ibang kasunod ng kapayapaan? Digmaan. Kasi ang unang-unang digmaan ng kasunod kapayapaan. Kaya lang nasa kapayapaan tayo ngayon, ang kasunod ng mga kapatid, digmaan. I-enjoy na natin habang payapa pa ang Pilipinas. I-enjoy na natin na habang ang mga pamilya magkakasama pa, mag-fellowship, magkwentuhan. Huwag na sana mag-away-away at tampuhan. Panahon na para ang pamilya magbuklod. Hindi mo kailangan maraming pera para sumaya. Amen po ba? Kahit nga lang kape. Nakakasaya ba yung kape? Sa kape lang, 2-3 oras na ang dami na nakwentuhan. Kasi sa kwentuhan, doon sa kwentuhan nakakapagpaapoy yun ng relasyon sa Diyos at sa kanila. Amen ho? Sabi mo ba, kailan tayo muli magaganyan? Pastor, pag may free time. Kailan may free time? Baka mawalan sa'yo ng free time. Kung gusto may paraan. Pag ayaw, may paraan. Puro paraan sa doktor. Last, dito na tayo magtatapos sa tayo mananalangin. Lord, thank you po. Okay, how to have a grateful heart. Last, number 3, learn to trust and have faith in the Lord no matter what. Kahit ano pang mangyari, kapatid, wag mong tatanggalin yung tiwala, pananampalataya mo sa Diyos. Wag. Kahit ano pang mangyari. Ito na, babanggitin ko na sa inyo. Yung mga tao na kahit nasa kapahamakan sila, nasa gitna sila ng buhay at kamatayan, nanindigan sila, mananampalataya sila sa Diyos. Daniel chapter 3 verse 18. Bago ko basahin yan, babanggitin ko muna yung preceding verse yan. Sabi ni Nebuchadnezzar, totoo ba, Sadrach, Meshach at Abednego, na hindi kayo lumuhod sa pinagawa ko ni Bulto? Sabi ng tatlo, totoo po, mahal na hari. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo, mga Diyos, na sinasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Ang kaharap nila, yung mismo nagpagawa ng ginto. Ganon sila katapang kasi ang kanilang pananampalataya wala sa tao. Nasaan? Nasa Diyos. Dahil sa Diyos nila binigay ang pananampalataya, sumampa sila sa Diyos at lahat itinaya nila. Ano nangyari? Napahamak mo ba? Hindi sila napahamak. Kapag sasampalataya ka sa Diyos, ito mo na. Kahit ang quote-in-quote na itataya mo ay ang buong buhay mo. Kaya po ba natin gawin yon? Sa Diyos na. Pastor, kaya ko mamatay para sa simbahan natin, wag. Kaya ko mamatay para sa iyo, wag. Pero kung mamamatay ka para sa Diyos, gawin mo. Kasi sa Diyos may eternal value ang lahat. Our labor is not in vain pag sa Diyos mo gawin.
Amen po ba? Pero kung alam mo, Lord, itong simbahan na to, Panginoon, gagawin ko lahat sa simbahan ito para sa iyo, then gawin mo para pala sa Diyos. Amen po ba? Pag lahat ng ginagawa mo sa sanlibutan, ibinigay mo sa Diyos, may lahat, may eternal value po ang lahat ng yan. Bibilisan ko na po. Job, banggitin natin si Job. Sinabi sa kanya ng asawa niya, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpahin mo na siya nang mamatay ka na. Bakit sinasabi ito ng asawa ni Job? Galit na yung asawa ni Job sa Diyos. Kasi lahat ng mga bagay, kinuha na ng Diyos. Pero Diyos po ba talaga? Akala ng babae, yung asawa ni Job, Diyos ang kumuha. Akala ng babae, pag gusto na niya talaga mag-rebelde sa Diyos, at ang sinasabi niya, Job, ikaw lang ang susi para mamatay ka na. Nakalimutan ng babae na lahat na meron sila, Diyos din ang nagbigay. Pero ang sabi ni Job, sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kapuluhan. Sabi niya sa asawa niya sa ibang salin, baliw ka. Galit na galit si Job sa asawa niya. Dito walang kabuluhan, sabi sa ibang salin, babae, baliw ka. Galit din si Job, no? Other side. Naghalit si Job sa asawa niya kasi bakit? Diyos ang pinag-uusapan dito. Yung kanyang pinananampalatayang Diyos, na-open ng asawa ni Job. Mapuputing bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Ang sinasabi ni Job dito, hindi man niya sinabing ang Diyos ang gumagawa ng masama, pero alam ni Job yung salitang inaalaw. Amen ba tayo dyan? Inaalaw ng Diyos na minsan maranasan mo mga bagay na masama. Bakit kaya? For you to be mature. Nakaka-mature kaya? Pagka nandun ka sa part na parang, Lord, bakit grabe pagsubok to? Inaalaw ng Diyos yan para mag-mature ka. Para ang pananampalataya mo tumibay. Sabi nga kanina sa post ni Timay, dun ni Pastor Peter Tanchi, sa pag-aantay natin, ano ang dinidevelop? Yung karakter. Minumold yung karakter. Kung paano ka magiging mabuti at maayos na tao sa panahon na naghihintay ka sa tugon ng Diyos. Kasi maraming mga tao na nag-aantay sa Diyos, habang nag-aantay, nagagalit, at nawawala ng tiwala sa Diyos. Asan ka doon? Habang ba nag-aantay ka, lalo ka nag-uuminit at naniniwala sa Diyos. Habang ba nag-aantay ka sa sobrang tagal na, lalo ka pang umiinit at naniniwala may Diyos. Ganun dapat. Kasi walang binigo ang Diyos na nagtiwala sa Kanya. Sabi ko sa inyo na nakaraang linggo, napakahaba ng taon ng paghihintay ng mga tao. Ang pinakamahabang taon ng paghihintay sa Biblia ay 430 years of silence. Alam niyo, ang gap ng Malakay sa Matthew, 430 years. Walang Diyos na nagsasalita. Nabuksan niyo na po ba Malakay? Yung kaduluduluhang aklat sa Lumang Tipan ay Malakay. At ang kauna-unahang aklat sa Bagong Tipan, Matthew. Ang gap po niyan, dalawa na yan, hindi yung isang page. Ang gap ng dalawang libro na yan ay 430 years na walang Diyos na nangungusap. Ano nangyari sa mga tao niyan? 400 years. Ilang salilaya namatay na walang Diyos na nagsasalita? Marami. Walang Diyos na nagsasalita, it means walang propeta na lumalabas at that time. Yes. Nagkaroon lang uli ng propeta nung isinilang si John the Baptist. Mga kapatid, magpasalamat tayo dahil may Biblia tayo na hindi tahimik ang Diyos sa Biblia. Binabasa? Binabasa po ba? Andito maingay ang Diyos sa Biblia. Ang ingay-ingay ng Diyos sa Biblia, kung babasahin mo. Sabi ng iba, Pastor, nangungusap pa ba ang Diyos? Nagsasalita pa ba ang Diyos? Nagsasalita ang Diyos kung nagbabasa ka ng Bible. Kasi eto na. Dito, ang pinakamalakas na tinig ng Diyos nandito na. Favor na lang kung marinig mo talaga ang tiny voice ng Diyos. Alam niyo po bang sa panahon ni Samuel, ang pinaka-last na malinaw-linaw pa tinig ng Diyos, sabi ng Biblia, nung panahon ni Samuel, halos hindi na nagsasalita at nangungusap ang Diyos sa tao. Gaano kalayo po yun? Okay, tuloy na natin. Sa kabila ng lahat na nangyari kay Job, praise the Lord, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Iwasan mo yung mga negatibong comments sa Diyos pag nandun ka sa part na mayroon kinakarta sa'yo. Pastor, may kinakarta sa akin ng Panginoon ngayon. At ang problema sa kinakartas ng Panginoon sa akin ngayon ay parang gusto niya lahat kunin. Magagalit ka ba sa Diyos pag kinuha niya lahat? Yun ang normal na reaction natin. Opo, magagalit ako sa Diyos. Pero kung alam mo lang, kaya yung kinukuha ng Diyos kasi gusto niya i-multiply, magagalit ka pa ba? Alam kaya ni Job na i-multiply ng Diyos sa dulo? According sa faith niya, hindi man sinabi na alam niya, pero naniniwala siyang may gagawin ng Diyos. Amen ba? Then true enough,
Ano nangyari? Sa dulo, na doble lahat. Kinuha ang kanyang tupa, kinuha ang kanyang baka, kamelyo, kinuha ang kanyang 10 anak, pinalitan ng Diyos na mas magaganda. Eh, pangit po ba mga anak niya? Hindi sinabi. Okay, tuloy na natin. Dito na tayo. Dalawa na lang. Paalala, ang mga tao mapagpasalamat sa anumang kalalagayan nila sa buhay, ano nangyayari? Eto mo. Ay mga tao malalakas at mga taong matitibay. Yes. Mapagpasalamat ka ba sa Diyos? Ngayon pa lang ako humahanga na sa inyo. Kasi ang tawag sa inyo, mga taong malalakas, mga taong matitibay, para kayong sila Shadrach, Meshach at Abednego. At sa napakarami pa hong mga bayani mo ng pananampalataya sa Biblia, kagaya na tayo nila, kung lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sila ang mga taong nakapagpapatuloy, at syempre ho, dahil nagpapatuloy, sila yung mga taong nagtatagumpay. Gusto mo magtagumpay? Magpatuloy ka lang. Ang susi ng lahat ng bagay, sa maliit at sa malalaking mga bagay, ay pagtutuloy-tuloy. Okay, last. Matuto tayong maging mapagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, anuman ang ating kalalagayan sa buhay. I-apply mo natin ito. Pastor, parang kulang. Para sa business namin, Pastor, parang kaunti ang benta, pero salamat sa Diyos. Ang ganda, no? Yung kakaangal mo lang, pero ang bawi mo. Pero salamat sa Diyos. Pastor, parang ang gulo ng aming pamilya, pero Lord, salamat sa iyo. Pwede ba lang ganun na maging bukang-bibig natin? Matuto tayo maging mapagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, anuman ang ating kalalagayan sa buhay. Matuto tayong masiyahan, tumanggap, at manampalataya sa Diyos, anuman ang mangyari. Yan ho ang ating yan ang ating conclusion. Yan ho tayo nagtapos. Amen no? Then last, na hamon. Be thankful in all circumstances. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, at tayo po lahat ay